Kadalasan tayo ay humahanap o gumagawa ng mga dahilan at palusot upang hindi makatugon sa hamon ng Diyos na paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salusalo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Hali kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 magkaparis na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Pagkatapos sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo. Ngunit marami pang bakanting upuan.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay excuses. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganoon din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Maraming salamat po sa ating more than 97,000 followers na patuloy at palaging sumusubaybay at nagbabahagi ng ating Word of the Day araw-araw. Salamat po. We are close to 100,000 at sana po ay tuloy-tuloy lang sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa pagbabahagi ng ating Word of the Day. Salamat po sa mga followers sa iba't ibang bansa rin, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, sa ating mga OFWs na nasa iba't ibang panig ng daigdig na nakikinabang, natutulungan at nagagabayan ng simpleng programang ito na Word of the Day. Maraming salamat po. Sana dumating ang time na mabisita ko kayo. Pero although it will be impossible na puntahan kayong lahat, but at least I am present with you spiritually and prayerfully at sa pamamagitan ng ating video ito. At ngayong araw na ito, kami po ay kasalukuyang narito sa Cebu para sa aming National Retreat for Clergy. Ipagdasal po ninyo ang inyong mga pari. Kinakailangan at kailangan po namin ang inyong mga panalangin. At sana ay suportahan niyo po kami, lalong higit ng inyong mga dasal. Kami may mga kahinaan din, may mga kapintasan, kaya kailangan po namin kayo. Mga kapatid, yung ating word of the day ay excuses. Tayo mahilig nito, yung mga palupalusot natin. Kahit na alam nating tayo'y mali, kung kayang makalusot ay lulusot.
sa asawa, sa mga anak, no, sa biyenan, sa boss, no, sa mga pulis kapag nahuhuli, pag may mga violations. Ang dami natin at sometimes galing-galing nating magpalusot. Ikaw ba ay isang taong mahilig magpalusot? Lalong-lalo na, no? Para mapangalagaan, maingatan yung reputasyon, yung pangalan, ay lulusot hanggat kayang lumusot. Mga kapatid, ito yung usapin dito sa ating gospel. Ano po? Mayroon daw lalaking naghanda ng handaan at nag-anyaya ng mga panauhin. At ang mga inanyayahan ay tumanggi. No? Nagpadala ng sugo na mag-iimbita itong naghanda ng dulang, ng handaang ito, ng party. Pero nag-refuse yung mga inanyayahan. Yung una, sabi niya, nakabili kasi ako ng lupa pupuntahan ko muna. Ikaw nang bahalang mag-excuse sa akin. Yung pangalawa, sabi, nakabili kasi ako ng alagang baka o kalabaw, no? Kailangan kong subukan kung kung masipag ba yung kalabaw, no? Ikaw nang bahalang mag-excuse sa akin. No? Yung isa naman, bago kasi akong kasal. May honeymoon muna, no? Ikaw nang bahalang mag-excuse sa akin. Mga excuses. Mga kapatid, tayo kaya, kapag inanyayahan ng Diyos na maglingkod, ano yung excuses natin? Kayo po. Kapag inanyayahan ka ng Diyos na tumulong, kapag inanyayahan ka ng Diyos na magmalasakit sa oras na to, o kaya naman ay dumamay, o kaya naman ay konkretong maglingkod sa Kanya, hindi man sa simbahan, kundi sa lipunan, sa iba't ibang pamamaraan, ano yung mga excuses natin? Siguro, may kanya-kanya tayong excuse. Yung trabaho, yung pamilya, yung gawain, o kung ano-ano pa. Pero mga kapatid, napakahalaga. Laging tatandaan na all of us are called to participate in the kingdom. Ano yun? Ano ba yung paghahari ng Diyos? Ito yung paghahari ng katarungan, paghahari ng kapayapaan, paghahari ng pagmamahal. Ito yung paglilingkuran, pagdadamayan, pagbibigayan. Mga kapatid, kung tayo inanyayahan ng Diyos to participate in this, meron ka bang mga excuses? Mga dahilan para hindi makiisa sa plano ng Diyos? Ito yung isang malaking hamon, Kaya sabi dun sa kwento, dahil hindi sila pumunta at nag-refuse dun sa paanyaya, sabi nung naghanda, sige, iba na lang yung anyayahan mo, yung mga pilay, yung mga lumpo, yung mga bulag, yung mga bingi. Inanyayahan nga lahat. Pero sabi nung mga utusan niya, boss, marami pang spaces. Hindi pa puno yung bulwagan. At sabi nung amo, sige, lumabas ulit kayo. Anyayahan nyo lahat ng nasa lansangan para mapuno lang ang aking bulwagan, ang aking handa ay maubos. At ganoon nga yung ginawa. At sabi niya, yung mga unang inanyayahan, hindi sila makakatikim ng aking hapunan. Mga kapatid, ito yung pinaka-tragic sa lahat. Na yung we let the opportunity pass. Yung nabigyan ka na ng opportunity, ng pagkakataon na makapag-serve, makapaglingkod sa Diyos, makapagbigay ng galak at kadakilaan sa Diyos, pero you miss that opportunity. Sana wag nating hayaan, no, na mawala yung ganung mga pagkakataon. Wag nating hayaan na yung kahirapan, yung kabisihan natin, wag nating hayaan na yung negosyo, yung trabaho, yung pamilya natin, o yung mga personal nating mga agenda at mga pagpapahalaga sa buhay ay makaapekto para hindi tayo tumugon sa panawagan ng Diyos. Tinatawag ka ng Diyos ngayong araw na ito na maglingkod sa Kanya, na makiisa sa Kanyang paghahari, na maging kabahagi ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang misyon. Sana huwag tayong tumanggi. Ngayon sa sitwasyon ng buhay mo, palagay mo, saan ka tinatawag ng Diyos? Paano ka tinatawag ng Diyos sa Kanyang kaharian? Sana tumugon tayo, makiisa tayo, makibahagi tayo. Pagdasalan mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, bigyan mo kami ng biyaya, ng grasya upang kami makatugon ng magaan sa aming kalooban, na makiisa sa iyong paghahari sa aming puso, sa aming buhay, sa aming lipunan. Naway gamitin mo kaming instrumento upang ikaw ay maghari sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.